Naunawa natin na ang Imam Mahdi at ang Al-Masih na ipinangako ay isang tao. Kung ganoon, bakit tinawag ang Imam Mahdi na Isa bin Maryam o Al-Masih o binigyan siya ng ganoong pangalan? Isa rin itong napakagandang tanong. Sa tingin ko, madalas ding itinanong ito ng mga tao. Una sa lahat, bakit kailangang may dalawang imam sa parehong panahon? Doon nagsisimula ang isyu, sapagkat kapag nagpadala ang Allah ng isang imam, palaging isa lamang sa isang panahon. At sa tuwing may ipapadala siyang isa pa, ito ay kailangang magpasailalim sa naunang imam, gaya ni Propeta Musa a.s. at Propeta Harun a.s. Si Propeta Musa a.s. ang pangunahing propeta at siya ang may mas mataas na antas, habang si Harun a.s. ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya't hindi maaaring magkaroon ng dalawang pinuno sa isang panahon. Yan ang pangunahing isyu. Bakit kailangang may dalawang ulo? Ang tanong dito ay kung sila ba ay dalawang magkaibang tao o isang tao lamang na may dalawang magkakaibang titulo. Kahit na sila ay dalawang magkaibang nilalang, isa lamang ang maaaring maging imam sa kanila. Tungkol sa Al-Imam Al-Mahdi, pinapakita nito na siya ay isisilang mula sa ummah ni Propeta Muhammad SAW na itatalaga ng Allah bilang pinuno, at ang sinumang iba pa, kung sakaling may darating pa, ay kailangang magpasailalim sa kanya. Sa ganitong paraan, nalulutas din ang issue ng pagiging propeta. Paanong isang propeta ay magpapasailalim sa isang taong hindi propeta? Kaya ito ay malinaw na nagpapakita ng mataas na katayuan ng Al-Imam Al-Mahdi. Lahat ng Muslim, anuman ang kanilang paniniwala, kung sila man ay naniniwala na dalawang tao ito na may magkahiwalay na titulo o isang tao lamang, sila ay nagkakaisa sa paniniwala na si Propeta Isa a.s. ay babalik at mananatili siyang isang propeta ng Allah. Kaya kung siya ay darating bilang propeta, siya ay kailangang magpasailalim kay Al-Imam Al-Mahdi. Ibig sabihin nito, ang katayuan ni Al-Imam Al-Mahdi ay hindi mas mababa kay Isa kung siya ay babalik. Ngunit kami, ang mga Ahmadi, ay naniniwala na ang tunay na kahulugan ng mga propesiya ay hindi ganoon. Sa katotohanan, isang tao lamang ito na binigyan ng dalawang titulo, at may mga malalim na kahulugan sa likod nito. Ang kahulugan nito ay ang papel ng tagapagpanibagong magpapakita sa hinaharap ng Islam ay may dalawang bahagi. Una, upang buhayin muli ang Islam, kagaya ng ginawa ng mga naunang mujaddid, tagapagpanibago, ngunit sa mas malawak at mas malalim na paraan, upang pag-isahin muli ang buong umma ng Islam at wakasan ng mga alitan at pagkakahiwalay ng minsanan. Kaya ang taong ito ay muling bubuhayin ang pananampalataya mula sa aspeto ng doktrina, at gayon din mula sa aspeto ng paggabay sa mga tao tungo sa pagiging matuwid. Sa ganitong dahilan, siya ay binigyan ng titulo bilang Al-Imam Al-Mahdi, isang imam na ginabayan at hinirang, ngunit laging nasa ilalim ng Propeta Muhammad SAW. Ang pangalawang tungkulin ng hinirang na ito ay ang pakikipaglaban sa Kristyanismo, Antichrist, isang reliyong binago ang tunay na imahe ni Jesus a.s. at ginawang Diyos. Ito ngayon ang magandang tugon ng Allah. Kayo na nag-aangkin na si Jesus ay anak ng Diyos at mas mataas kaysa ibang mga propeta, aking pinagpasyahan na ang titulong Al-Masih ay ibibigay sa isang tagasunod ni Propeta Muhammad SAW na isisilang mula sa kanyang sariling umma. Sa ganitong paraan, pinapakita na ang tunay na katayuan ni Al-Masih ay hindi mas mataas sa ibang mga propeta,
kundi siya ay nasa ilalim ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganap na sumusunod sa kanya. Kaya ang dalawang isyong ito ay nagkakaisa sa parehong linya ng katwiran. Sa huli, kailangang siya ay magpasailalim sa Islam. Maging hiwalay man siya bilang isa pang tao o bilang si Al-Masih, kailangan siya ay nasa ilalim ng Al-Masih Al-Maud. Ito ang dahilan kung bakit binanggit sa mga hadis na si Al-Imam Mahdi ay darating muna at si Al-Masih ay darating pagkatapos. Ngayon, tungkol sa usapin kung isa lamang ba talaga ang taong ito ay nilinaw sa hadis mula sa Ibn Majah na tinatapos ng diskusyon magpakailanman. Ang hadis na ito ay matagal nang naisulat bago pa man lumitaw ang Ahmadiyya, at ito ay nagsasaad, La Mahdiya illa Isa. Walang Mahdi maliban kay Isa. Walang dalawang tao, isa lamang ang tinutukoy. Tawagin man siyang Isa o Mahdi, sila ay isang tao lamang. Kaya ang hadis ay malinaw na nagtuturo sa atin patungo sa parehong konklusyon. Isa lamang ang tao na may dalawang titulo at bawat titulo ay may kanya-kanyang layunin gaya ng ipinaliwanag ko na. Kaya wala nang ibang mujaddid bukod kay Al-Imam Al-Mahdi na binigyan ng titulong Al-Imam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa alinman hadis ng tajdid, hindi mo makikita ang titulong ito, kaya itinaas nito ang kanyang katayuan sa lahat ng naunang mga mujaddid. Oo, sila ay mga mujaddid na hinirang ng Allah, ngunit hindi sila tinawag na Al-Imam. At ang puntong ito ay pinalalakas pa ng Hazrat Aqdas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang tungkulin kay Al-Masih bin Maryam. Ibig sabihin, kapag siya ay bumalik sa mundo bilang si Al-Masih bin Maryam, siya ay bibigyan ng isang natatanging misyon. Si Al-Mahdi ay hindi kailanman tinawag na Yaksirus Salib. Samantalang si Al-Masih ay palaging tinatawag na Yaksirus Salib, na ang ibig sabihin ay ang kanyang pangunahing layunin ay ang buwagin ang huwad na reliyong iniuugnay sa kanya. At ito ay kanyang gagawin sa ilalim ng ganap na pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tagapagtatag ng huling Sharia na ang batas ay hindi kailanman maaaring baguhin ng sinuman ay si Propeta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam lamang.